Ano daw ang early warning signs ng CAD na hindi dapat binabaliwala? Okay. So, ang mga usual na simptomas po pag sa libro na tinatanong or is chest pain na parang mabigat po, may nakadagan sa dibdib. Gaano kabigat yung nakadagan? Ang minsan tinatanong po nga namin, may nakaupo bang elepante dyan? Parang ganun. So, ibig sabihin mabigat. Mabigat po talaga. Okay. For how many minutes it will last? So, usually, kung ang ugat po, kumbaga, kasi ang tanong naman sa atin is yung mga simptomas. Yeah. So, usually mga 5 to 10 minutes. Pag mga more than 20 minutes na po, yun is a red flag or warning sign niya. You have to go to the hospital. Pagka nakaramdam ka niya na nag-last ng 20 minutes, Go to the hospital. go to the hospital. Yeah. Pag nakaramdam ka niyan, let's say for example, seconds lang, 5 seconds na wala. Can observe. Okay. Unless you have risk factors. Kung nyari, may ginagamot ka na for it. Uh-huh. So, yun yung po yung ibig sabihin. Kumbaga, it's good for you to have yourself check. Makita kayo, ma-work up po kayo. But yun, for patients na kunyari, wala pa talagang anything. So, it's, pag nagkaroon po ng mga chest pain na ganyan, na more than 20 minutes, goes na po sa Okay. hospital. Take ER. note of that. Ayan, okay. Miss Jackie, balik ko sa inyo. Habol ka pa ng mga tanong. Go ahead, Yes. please. Thank you. Okay po. Thank you po, Dr. Julia. No? May pagkakaiba ba ang sintomas po ng heart disease sa mga kababaihan, sa mga senior citizens, sa mga diabetics pa? Oh, that's a very, very good question. Sa mga kababaihan po kasi, at saka sa mga diabetics, may mga tinatawag na atypical symptoms. Ibig sabihin, hindi po yun yung usual na nakikita. For example, in patients po na in the female population, mas pronounced po sa kanilang hingal. Teka, ulitin nyo nga po doon. Okay. Doc, In the female population, sa mga babae, mas pronounced po ang hingal, more than the chest pain. hingal. Mabilis mapagod. Okay, mabilis mapagod. More than usual. Okay. Ibig sabihin, kunyari, before, ito po yung mga kaya kong gawin. Mm, Tapos, nung ginagawa ko na ngayon to, mas mabilis akong hingangaling ngayon. mm. Mga ganun po. Okay. Sa diabetics naman po, usually walang pain. Very silent ang mga symptoms po nila. Nakakatakot pala yun. Correct. Kasi, it's more of, the diabetes po kasi, ang one of the things that it damages is the nerves. Yung mga ugat po natin na sa pakiramdam. So, pag uncontrolled ang sugars po, or even for long-term diabetics, ang nangyayari po is hindi nila masyadong nararamdaman po yung chest pain. So, iba ang presentasyon. Kaya hinihingal din. Atypical, kumbaga. Dr. Julian, okay, ito naman po, no? Totoo po ba na, kunyari, kahit payat or yung physically active ka naman, no? Pwede ka pa rin na magkaroon nga nitong sinasabing coronary artery disease, yung CAD po. Yes din po. Gaya na minention ko kanina, there are certain patients na matataas ang cholesterol kahit na mukhang payat po sila. So, some of these patients are familial ang pagtaas po ng cholesterol. To give you an example, siguro the youngest na nagkaroon po kami ng case na inatake sa puso was around 30 years old. Nag-angioplasty po kami nung time na yun. So, ang risk factor naman niya, it's more on smoking. And nung nakita namin, mataas din po ang cholesterol niya. So, again, it's different risk factors po yan that may contribute or affect po kung bakit magkakaroon ng sakit po sa ugat ng puso. Okay. So, ibig sabihin, Miss Jackie, it's very important to have a test. Yes, of course. Okay. Yung immediate test na pwede mong gawin para ma-identify mo kung mataas yung sugar mo, yung kung diabetic ka, kung mataas yung cholesterol mo, kung saan nanggagaling, kung ikaw, alimbawa, ikaw ay high blood. Tama ba, Doc? Kung alimbawa, isa lang, wala ka nang masyadong iisipin. Mag-fasting ka and then mag-ano ka ng blood chem o kaya lipid profile. Nire-recommend nyo po ba yun? Outright? O wala ka na para hindi ka na nag-iisip? Kunin mo muna ito para malaman natin. Ma-roll out lang natin saan ang gagaling. Okay. Ideally, what we advise to seek consult first kung meron kang mga symptoms or kung may mga risk factors ka or kahit for general wellness na check-up. So, pupunta kayo kasi hindi lang naman po porket
may simptomas kayo, dun lang kayo magpapakonsulta eh. So there are certain risk na tinitingnan namin sa patient na mas magandang magpa blood chem ka na, magpa lipid profile ka na. Kung may mga risk factors ka na ganito when we interview you, yun. So yes, it's good na magpa blood chem kasi doon natin makikita cholesterol nyo, sugars nyo, kidney at saka liver function, so uric acid, yung mga ganong bagay, because those things can also contribute po.